Nagpunta ako rito noong February 1992. Napunta ako rito actually parang aksidente lang eh. Dahil nag-abroad dati ako, nagpupunta ako ng Saudi, may kaibigan akong recruiter. Na pag may magandang opportunity, tinatawagan na ako. Actually, nagtatrabaho ako sa San Miguel sa project. So, nagkataon naman na may Indonesia na naghahanap ng engineer para dito. Kasi sabi niya, katatapos lang nung gera dito, may peace agreement na, nakakuha siya ng opportunity na mag-invest dito actually. So, kinuha niya ako, in-interview ako sa Pilipinas para pumunta dito as engineer. So, sabi sa akin, sinanggap ako, sabi niya, within 1 week, he'll be in Cambodia. Sabi niya sa akin, alam mo ba kung, do you know where Cambodia is? Nataon naman na, karagababasa ko na nung Time Magazine, sabi ko, may gera pa ron ah. So anyway, sabi niya, in 1 week pumunta ka rito. So napunta ako in 1 week. Sabi ko kay Margie, pag 1 week hindi pa ako bumalik, baka okay na ako. So nung pagdating ko rito, nakakatuwa dahil talagang meron pa nagpapatron na yung mga platoon, may mga dala-dala mga barrel, may mga parang mga yung basuka. Nakasineras lang, naka-uniforme ng patig, pero paikot-ikot pa rin sa pen. So nakita ko, ang daming barrel. Sabi ko, okay dito. Ang daming barrel. So nagka-interest ako sa mga barrel, pero yung trabaho naman namin kasi okay lang. Nakita ko tahimik dahil parating yung UN. So sabi ko maganda opportunity dito dahil maraming tatayong bahay. Dahil nung dumating ako dito talagang walang bago, lahat dilapidated, mga kalye, sira, mga bahay, talagang luma-luma. So sabi ko marami kong gagawin dito. So nag-decide akong tumigil dito. So tinapos namin yung project namin sa Indonesian. Ayun yung service apartment ngayon na tinatawag na Embassy Place. So kanya, kala ko 1 week lang ako rito or actually kontrata ko is only 8 months. So 20 years na ako rito. So maayos naman. Nakita kong umunlad yung Cambodia from scratch. Tsaka mabait ang mga Cambodian sa mga Pilipino. They look up sa mga Pilipino. They identify themselves na mga Cambodian looks like Filipino. So gano'n din sa amin. Filipino looks like Cambodian. So mabait sila dito sa mga Pilipino. So tumagal kami dito. Sumunod sila mga dito after 2 years. Noong 1994, 3 years old yung daughter ko, pumunta siya rito. So sabi ko, pumasya na muna kayo rito. Tapos mahirap kasi nakahiwalay sa pamilya eh. So malaki yung baby namin, 3 years old pa lang. So mukha naman naging safe na rito. Tsaka yung ginagawa naming lugar sa Embassy Place, malaking lugar, naka-enclose naman. So tingin namin safe. So sumunod sila rito. Exciting naman. Ang company namin actually na sinimulan namin noong 1994. Simulan kami sa Shell tsaka Caldic Station, tapos yung Raffles Hotel. From then on, meron ng mga projects na dumarating from ADB, World Bank, tapos yung JICA. So, ginawa namin yung airport sa Siem Reap noong 2001 under ADB project. Tapos maraming pinabid na mga projects sa ang Ministry of Water Resources. Karamihan mga dikes, dams, mga canals, mga infrastructure. So marami kami nakuha projects sa Ministry of Water Resources, puro mga ADB funded din. Tapos may mga JICA funded through Ministry of Water Resources din. Tapos yung AFD, Agency de France, parang from French, meron din kami ginawang mga projects sa kanila sa Sinokbel, mga kanal din, mga rehabilitation. Tapos noon ginawa namin yung Ministry of Foreign Affairs. So binago nila yung Foreign Affairs sa building nila. So ginawa namin yung bago, yung Foreign Affairs building. Tapos meron din kami ginawang building sa Ministry of Mekong River Commission. Tapos lately yung Ministry of Tourism. Tapos ang ginagawa namin ngayong project ngayon, yung project naman ng US Embassy, humanitarian assistance project nila. So ang ginagawa namin, we are a general contractor. So we provide the whole thing, yung kontrata. So we provide
labor and materials, pati design, pati lahat, pati equipment. Actually, maganda ang opportunity sa Cambodia when it comes to yung trabaho. Maraming trabaho dito na dahil wala pa nga, nagsisimula pa rin talaga. Kanya lang naapektuhan kasi ng politics noong 1997. So ang tendency gumagana ng ang improvement nila, biglang mag-pakpak na yun, biglang bababa. Pero eventually tumataas ng tumataas. Ngayon mabilis ang development. Actually, importante yung pagbisita ni Presidente. Makita niyo yung sitwasyon ng mga Pilipino rito. So, kung may mga problema, magawa ng solusyon o kung may hinaing, mapadala sa kanya ng diretsa. Tapos, tingin ko maganda rin na mamit ng mga Pilipino si Pinoy dito ng personal. Actually, marami bumalo sa kanya rito.